Good morning mga kapatid. Share ko po sa inyo yung aking devotion sa Malakay chapter 2 verse 15. May kaugnayan po to sa ating team na family at yung pong husband and wife pati po yung mga children. Okay? At yung present problem ng mga pamilya at kung ano yung solusyon. Okay, so ito po yung sa Malakay chapter 2 verse 15. Sabi po rito, no? Has not the Lord made them one? In flesh and spirit, they are His. And why one? Because He was seeking godly offspring. So guard yourself in your spirit and do not break faith with the wife of your youth. Okay, yan. So makita ko kaagad natin dito yung maaring lesson kaagad natin. Makita natin yung God, the Lord, our Creator, at kung bakit nais niyang makita yung mga godly offspring. Ibig sabihin, ito po yung mga believers na tumatawag ng Ama sa Diyos. Ayan. So, godly offspring, no? Sabi dito, so guard yourself in your spirit and do not break faith with the wife of your youth. Ayan. So, ina-address niya to sa mga head of the family, sa mga fathers, sa mga husband, at ganun din naman po sa mga wife. Ayan. Okay. So, makikita natin dito, no, sa Filipino version pa nga, sabi to, hindi ba't sila'y pinag-isa ng Panginoon sa katawan at espiritu? Sila ay sa Kanya, sa Panginoon. At bakit isa? Pagkat naghahanap siya, ang Diyos, naghahanap ang Diyos ng makadiyos na bunga. Kaya nga, ingatan mo ang iyong sarili sa iyong espiritu at huwag sumira sa pangako sa asawa at iyong kabataan. Ayan. So makikita natin dito yung faithfulness ng husband sa wife at saka husband, at saka yung pag-iingat ng head of the family, paano niya ayusin yung kanyang pamilya. Ayan. So makita natin sa sinabi rito na ang Diyos ay lumikha o nilikha niya ang pamilya na kung saan ito ay maging lugar. God created the family to be the place, no, where people would grow, no, to understand God as their living Father. Nais ng Diyos na ang bawat pamilya ay maitatag at maitayo at sila ay mag-grow, lumago, hindi lamang quantity, kundi quality. Ibig sabihin sila ay lumago sa pananampalataya, sa paniniwala. Sa ganun, sila nga yung maging godly offspring na desire ng Diyos. Ayan. So, yan po yung malinaw na sinasabi ng Malakay chapter 2:15. Nais ng Diyos na makita ang mga godly offsprings o yung mga taong kanyang nilikha na tumatawag sa kanyang Ama na maging makadiyos. Ayan. So, yun ang nais niya sa bawat pamilya, na maging matatag. Kaya lang, nagkaroon po ng problema ang mga tao pagkatapos po ng fall of Adam and Eve. Kaya yun po yung pinagsumulan yun. Kaya hanggang ngayon sa ating panahon, ang mga problema po ng pamilya ay kitang-kita po natin sa ating society, no? Sa ating pamilya, sa ating paligid, kahit ano pong nation, makikita natin na bawat pamilya po ay dumaranas po ng pagdurusa, trial, suffering, at mga pagsubok, at mga paghihirap. So ano yung solusyon doon? Ayan. So ito yung problema, no? When Adam sinned, however, God's plan for marriage was marred. Sabi kasi ni Paul and David and Bounty Collins, yung pong mga theologians sa manunulat, naging marred, no? M-A-R. No? Yung buhay na nangyari kila Adam and Eve. So pinag-aralan ko ano ibig sabihin ng mar, no? Sabi ng mar, no? M-A-R, no? Past tense marred, sabi, no? Ito ay damage to the beauty of perfection. Ito yung naging sira, naging injury doon sa kagandahan ng perfection, So yung ginawa ng Diyos na maganda, yung sabi kasi niya, let us make man in our own image. So maganda yun, So sila Adam and Eve ay maganda, perfection po ang pagkagawa ng Diyos. Kaya lang po, dahil sa pagsuway po ng Adam and Eve, dahil po sa pangyayaring iyon, ay nagkaroon po ng injury o damage yung perfect life po nila.
Ayun. Kaya, so ibig sabihin pala ng marred, ano? God's plan for marriage was marred. Nagkaroon ng damage, napinsala, nasira, nagkaroon ng injured, ito yung na-injured, nakasakit, nakasira, at napasama yung buhay pamilya nila Adam and Eve. At ito ay offended sa Diyos. Nakakasira, nakakasugat ng damdamin, at nagdudulot ng galit. Kaya nagkaroon ng hindered yung pamumuhay pamilya mula kila Adam and Eve. Hindered, ibig sabihin na delayed, na detained, na antala, nahadlangan yung perfection ng marriage. Ayun. So, instead of family life being expression of selfless love, sa halip na selfless love, ang nangyari po ay naging self-centered. Ibig sabihin kasi, dati, God-centered sila Adam and Eve. Pero dumating po yung sin, yung kasalanan, naging self-centered po kasi nagkaroon po sila ng independence. Yan. Ibig sabihin ng sariling kalayaan. Kaya yung cycle po ng selfishness, ang nangyari po doon ay si Eve, siya ay under ng pamamahala ng kanyang husband, at yung husband naman ay kailangang magsimula na kumilos, magtrabaho, maghanap buhay upang sila ay patuloy na mabuhay. So, ang nangyari doon, through the fall of Adam, mankind brought upon itself vicious cycle. Kasi yung cycle of selfishness, ang nangyayari po ay yung pagsuway ng tao sa Diyos, ang sinusunod, yung kanilang sarili. So doon po nag-umpisa yung cycle ng selfishness, sarili. Ako, ang masusunod, kaya ko, akong magagawa. Ayan. Pero doon sa nangyaring yon, naging vicious nga. Ibig sabihin ng vicious kasi ay nagkaroon ito ng evil and wicked effect. Ibig sabihin po ay masamang pangyayari. Ang dulot ay kapahamakan. Okay. So kaya nagkaroon ng bad habit, bad disposition, malicious things yung tao, yung husband, o kaya yung wife. Kumisan yung mga adult children. At nagkaroon po ng spiteful. Ibig sabihin spiteful, evil feelings toward another. Yung galit, yamot, at inis. Ayan. To make this story short, sa ganito po. So, nung pumasok ang kasalanan, yung selfless love, napalitan ng self-centered love. Wala pang ang love, puri self-centered effect, self-centered effort. Ayan. Kaya ang nangyayari po ay nagkaroon ng vicious cycle yung buhay ng tao. So nagkaroon ng bad habit, disposition, spiteful o evil feelings, malicious, malisya o kaya mapanira. So ganun po ang naging nangyari sa tao. Kaya may mga pamilyang nagiging magulo dahil sa wala sila sa Panginoon. Ayun. Hindi nila nalalaman na ang nais ng Diyos ay yung godly offspring. Kaya sa halip na understanding and love, ang nangyayari po ay self-centered. Makasariling kagustuhan at kaayusan. So ang nangyari po, ganito, yung pangyayari sa kasalanan ay dumating sa tao, nahirapan ngayon yung pamilya, yung husband at saka yung wife, nang mamuhay ng may victory o success ayon sa Diyos. So ang nangyayari ay ayon sa kanilang effort. Magtatrabaho, maghahanap buhay, temporary, successful sila. Pero pagdating doon sa relationship, nagkakaroon po ito ng gulo. Yes, ayan. Pagka nagkaroon na po ng malicious thoughts, malicious things, mga spiteful acts, mga tinatawag nating negative things sa buhay natin, Ayan. Kaya ang nangyari po dito yung pong resulta ng selfish lifestyle ng pamilya ay
defeated, sabi po ng marami. Yan. Kaya merong dysfunctional family. Ayun, kaya pala. Kasi failure to obey God's command and failure to acknowledge that yung Diyos, yung God, yung Creator, ang siyang dapat nasa center ng pamilya. Ayun. Kaya nga po, no, ang dapat, laging sinasabi ng, nakausap ko kasi isang teacher na kaibigan ko, no, meron kaming napag-aralan doon sa kanyang counselor kasi sa ng school, ng isang university, no. Yung isang pamilya, tawagin na lang natin family A. Ayan. Yung family A, yung husband, believer. Yung wife, unbeliever. Yung children, unbeliever. Nahihirapan siyang dalhin yung kanyang pamilya sa church. Nahihirapan siyang, yung pamilya niya ay makinig kung ano yung nararapat na lifestyle o pamumuhay o mga values. Yun. Yung isa naman, itong tinawag nating family letter B. Yan. Yung husband, unbeliever. Yung wife, believer. Yung children, unbeliever. Ayan. So, ang nangyayari, yung wife lang ang Christian, pero yung husband ay hindi, at yung mga children ay hindi. Hirap na hirap din po siyang ayusin yung kanyang pamilya. Sa lahat ng aspect relationship, finances, at maging ibang nilang social activities. Ayan. Dahil nga po, hindi naniniwala si Mister at hindi naman naniniwala din yung mga children. Ayan. Yung family C. Ayan. Yung father, unbeliever. Yung mother, unbeliever. Pero yung children, believer. Ayun, doon naman nahihirapan yung mga children, kaya sila humingi ng advice sa mga spiritual leaders nila. Yan. Kaya, ito yung dapat nating ipag-pray at saka tulungan bigyan sila ng mga advices at ipanalangin sila. At ipakita sa kanila yung tamang lifestyle ng pamilya Kaya, para malaman po natin, maging matagumpay po tayo doon, yung illustration natin na family A, yung husband ay believer, yung wife hindi, yung children hindi, yung family B, yung husband ay unbeliever at yung wife ay believer at yung children naman ay hindi. Parang ang hirap, parang ang gulo, Tapos yung family C naman, parehong yung parents ang believer, yung children lang ang believer. Kaya hirap ng mga bata na ipaalam sa mga magulang kung ano yung kanilang feelings, yung kanilang emotion. Kaya parang hirap na hirap silang ma-enjoy yung family life nila. Yan. Kaya para malaman po natin, makadagdag po sa atin, basahin po natin ang sinasabi po ng Ephesians chapter 5, verse 22 and 25 tungkol po sa husband and wife, yung kanilang duties and responsibility. Father, love your wife. Wife, submit to your husband. Children, obey your parents. Ayan. Doon din po sa Colossians chapter 3, verse 18 to 21, at saka 1 Peter chapter 3 verse 7. Yan, basahin niyo po yan sa bahay at i-meditate po ninyo, ipanalangin niyo po yan nang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng hindi lang po reflections and insight, kundi application. Paano natin matutulungan yung mga pamilyang nahihirapan? Sa anumang bagay, finances, spiritual, relationship, at social life. Ayan. So, ang mahalaga pa rin, ang tanong kasi nung isa, ano po yung pinaka-foundation niya, solution? Kailangan maintindihan natin yung love of God, yung love of Christ. Ayan. Kaya makita nga natin dyan sa Ephesians chapter 11, basahin po ninyo. Yung Ephesians na binanggit ko kanina, yung Colossians chapter 3, at saka sa 1 Peter. Makikita ho natin doon kung ano po yung sinasabi po ni Apostle o Paul, o Saint Paul, tungkol doon sa lifestyle o buhay ng mga Kristiyano sa Corinthians. Ayan, medyo kumikulimlim po. Kanina maganda ang araw pero medyo dumidilim po. Buti wala pong ambon. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilyang nagkakaroon po ng mga suliranin sa buhay, nawa magkaroon po ng kalutasan kaagad
ang pamumuhay nila sapagkat ang nais niyo po, Panginoon, ang desire niyo po ay mga godly offsprings. Ibig sabihin po, mga godly children of God. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal at sa inyong mga salita. Panalangin din natin yung mga pamilyang nais magkaroon ng tiyak na relasyon sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, kung kayo po ay parents, sabihin niyo ang inyong pangalan, Panginoon, ako po si Juan de la Cruz. Naniniwala po ako sa inyong mga salita na kailangan po namin kayo at kailangan po ang confession at repentance upang magkaroon po ng forgiveness at magkaroon ng eternal life at magkaroon ng maayos na pamilya dito sa lupa. Lord, isinusurrender ko sa inyo ang aking buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ikaw na po ang aking Panginoon tagapagligtas at ikaw po, Panginoon, ang siyang sentro ng aming pamilya. Salamat po, Holy Spirit, sa inyo pong paggabay. Sa pangalan niyo po, Panginoon. Amen at amen. Amen. So, good morning po muli. See you next time. Bye-bye. Dumidilim po. Yeah, bye-bye.